Nagsimula ang lahat sa simpleng kawalan ng tuglog. Hindi naman bago sa akin ang insomnia. College pa lang ako, may mga panahong 2 oras lang ang tulog ko sa isang gabi at kailangan ko lang bumangon para pumasok. Noong nagkaroon ako ng work from home na setup bilang content moderator, lalo lang lumala. Naging magulo ang oras ng gising at tulog ko. Minsan nakakatulog ako ng alas 6 ng umaga. Minsan naman, gising pa rin ako hanggang tanghali kahit nanginginig na sa pagod ang mga mata ko. Sa una, iniisip ko lang na bahagi iyon ng trabaho at stress. Hanggang sa sumali ako sa isang group chat. Nakita ko ang link sa isang forum tungkol sa sleep problems. Wala namang espesyal sa simula. Maliit lang na komunidad ng mga taong hirap makatulog. Iba't iba ang dahilan. Merong may anxiety, may trauma, may graveyard shift, may chronic insomnia, at may ilan na hindi rin alam kung bakit hindi na sila dinadalaw ng antok. May isang comment doon na nagsabing may private group chat raw sila para sa mga madalas gising sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw. Wala raw pilitan. Wala rin daw advice na galing sa doktor kunwari. Simpleng usapan lang para hindi ka mabaliw sa katahimikan habang gising ang buong mundo sa maling oras. So sumali ako. Ang pangalan ng grupo ay No Sleep Club. Simpleng pangalan lang na halos corny pa nga. Pagpasok ko sa group chat, mga 10 tao lang ang laman. Iba-iba ang bansa ng ilan base sa oras na binabanggit nila. Pero karamihan ay English ang gamit at paminsan-minsan ay halo-halo ang slang. May admin na si Kiana, isang Korean na graphic designer daw. May isang lalaking Canadian na si Alec na madalas mag-send ng mga litrato ng niebe sa labas ng kanyang apartment. May babae namang taga-Mexico, si Fabia, na lagi nagsasabing hindi raw siya talagang natatakot sa dilim. Pero ayaw niya sa mga salamin kapag 10 oras. May isa ring Filipino, si Mateo, na night shift agent at mahilig mag-joke tungkol sa bangag na schedule ng katawan. Noong una, malaking tulong ang grupo. Pag hindi ako makatulog, bubuksan ko lang ang cellphone ko at tiyak na may 1 o 2 gising sa group chat. Mag-uusap kami tungkol sa mga walang kwentang bagay, favorite snacks, weird dreams, childhood fears, random regrets, at kung ano-ano pang mas madaling sabihin sa mga estrangherong puyat kaysa sa mga kaibigang tulog sa tamang oras. Sa loob ng 1 linggo, naging routine ko na yon. Eksaktong bandang 2:30 AM, magigising ako o mananatiling gising at bubuksan ang group chat. Doon ko napansing may kakaiba. Sa pagitan ng 3:11 AM at 3:19 AM, biglang tumatahimik ang group chat. Hindi man literal na patay ang usapan, pero laging may 8 minutong kakaiba. Kahit gaano kaingay ang chat bago iyon, may memes, typing, voice notes, at kung ano-ano. Pagdating ng 3:11, sabay-sabay iyong humihinto. Walang nagsisend, walang nagre-react, walang kahit sin minsan. Pagsapit ng 3:19, saka lang babalik ang usapan na parang walang nangyari. Natanong ko iyon minsan bilang biro. Si Kiana ang unang sumagot. Sabi niya, "Observe mo lang muna, huwag kang mag-chat sa 3:11. Akala ko joke o ritual ng mga puyat na nagkakatuwaan. Sumagot pa si Mateo ng laughing emoji at sinabing, "Basta pag 3:11, huwag kang feeling brave." Sumunod si Fabia at nagsabi ng, "Seriously, huwag." Doon ako medyo naintriga. Natural, kapag sinabihan kang huwag gawin ang isang bagay ng walang paliwanag, lalo mo itong gustong subukan.
Pero dahil bago pa lang ako noon at ayokong magmukhang epal, sinunod ko na lang muna. Sa loob ng 4 na gabi, inobserbahan ko lang. Tama sila. Eksaktong 3:11, tumitigil ang group chat. Hindi 3:10, hindi 3:12, eksaktong 3:11. Minsan may nagtatype pa sa 3:10, tapos biglang mawawala. Pagdating ng 3:19, may magsisend na lang ulit ng okay, balik na. O kaya, still here. O kaya random na tanong tungkol sa kinakain nila na para bang may putol na 8 minuto sa usapan na hindi na kailangan pag-usapan. Sa 5th gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bandang 3:10, tahimik lang akong nakatingin sa phone. Wala akong planong gumawa ng malaking bagay. Gusto ko lang subukan kung talagang may mangyayari. Habang nagtatype si Alec tungkol sa tunog ng heater sa apartment niya, bigla ngang huminto ang GC pagpatak ng 3:11. Walang bagong message, walang typing indicator, walang reaction. Nasa dilim lang ako ng kwarto ko, nakahiga, at tanging liwanag ng cellphone screen ang nasa mukha ko. Kahit ang electric fan ko ay parang mas mahina ang ugong sa mga sandaling iyon. Para bang may kalat-kalat na bigat sa hangin. Naghintay ako ng mga 10 segundo. Pagkatapos, nag-type ako ng simpleng mensahe. Anong meron sa 3:11? Nag-send ang chat. Agad kong pinagsisihan. Hindi dahil sa may sumigaw sa speaker o may lumabas na halimaw sa kwarto, kung hindi dahil pagkasend ko ng message, biglang nagbago ang GC. Sa loob ng iisang segundo, nawala ang profile pictures ng lahat. Naging kulay abong bilog ang bawat pangalan. Pagkatapos ay nag-refresh ang buong thread. Nandun pa rin naman ang mga lumang usapan, pero may mga dagdag na mensahe sa pagitan ng mga petsa. Mga bagay na hindi ko nabasa kailanman kahit ilang beses ko nang binalikan ang chat history. Mga mensahe na puro oras lang. 3:11, still awake. Umatras ako sa kama at muntik nang mabitawan ng cellphone. Akala ko app glitch lang. Pero bago pa maisara ang GC, may pumasok na bagong mensahe. Mula sa akin. Hindi sa name ko sa app, kundi sa eksaktong sarili kong account. Too early. Hindi ko yun sinend. Agad kong tinignan ang sent messages ko. Nandun nga ang anong meron sa 3:11 at sa ilalim nito, nakaquote mula sa sarili kong account ang mensaheng too early. Hindi ako agad nakahinga. Narinig ko ang sarili kong tibok sa aking tenga. Pinatay ko ang wifi at data at iniisip na baka bug o kung anong hack lamang iyon. Ngunit nanatili ang thread sa screen at makalipas ang ilang segundo, lumitaw ulit ang typing indicator sa sarili kong pangalan. 3 tuldok, huminto, 3 tuldok ulit. Pagkatapos, may bagong mensahe. Huwag kang titingin sa hallway pag 3:13. 3:12 pa lang noon sa oras ng cellphone ko. Hindi ko na dapat iyon sinunod. Dapat, binaba ko na lang ang cellphone, binuksan ang ilaw, at lumabas ng kwarto para pakalmahin ang sarili. Ngunit gaya ng karaniwang pagkakamali ng mga taong kulang sa tulog at sobra sa kaba, ginawa ko ang eksaktong kabaliktaran. Tinitigan ko ang oras. 3:13. Kasabay noon, may narinig akong tunog sa labas ng kwarto. Mahina, hindi katok, hindi rin yabag. Parang may dumadaan lang na telang humahagod sa dingding ng hallway. Hindi ako lumingon agad. Nakatitig lang ako sa phone at pilit na humihinga ng pantay. Ngunit habang tumatagal,
mas lalong lumalakas ang pakiramdam na may isang bagay sa labas na naghihintay lang. Napansinin ko ito. Hindi ko napigilan ang sarili. Dahan-dahan akong tumingin sa siwang ng pinto ng kwarto ko. May anino sa hallway. Nakatayo lang. Hindi ko makita ang buong hugis dahil patay ang ilaw sa labas at ang tanging liwanag lang ay mula sa maliit na night bulb sa kusina sa malayo. Ngunit sapat iyon para makita kong may tao nga. Nakatayo sa gitna ng hallway, hindi gumagalaw at tila nakatingin sa pintuan ko. Bigla akong bumalik ng tingin sa phone. Bagong mensahe. Tiningnan mo. Mula uli sa account ko. Nangangatog na ang kamay ko noon. Tinawagan ko si Mateo sa mismong GC gamit ang voice call feature. Desperado may sumagot kahit sino. Subalit walang sumagot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, may pumasok na voice note sa thread. Mula kay Kiana. Hindi niya ugaling mag-send ng voice note. Halos lahat kami chat lang. Ngunit dahil sa sobrang takot ko, pinindot ko agad. Walang salita sa simula. Puro hinga lang. Pagkatapos, boses ng babae. Pero sobrang hina at para bang nagtatago siya sa kung saan. Kapag nagsimula na siyang sumagot gamit ang account mo, huwag ka na magtiwala sa susunod na messages. Lalo na kung galing sa amin. Naputol iyon. Kasabay nun, sunod-sunod na nagsipag-send ang members ng group chat. Si Fabia, close your door right now. Si Alec, don't turn the hall light. Si Mateo, huwag mong titignan sa ilalim ng pinto. At ako, buksan mo. Ako yan. Doon tuluyang gumuho ang pakiramdam kong ito ay simpleng prank o haklang. Sabay-sabay ang pagpasok ng messages. Lahat mabilis. Lahat tila nagmamadali. Ngunit ang pinakaayaw ko ay ang message mula sa sarili kong account na hindi lang nag-type. Nagsimula rin mag-send ng images. Ang unang larawan, ang pintuan ng kwarto ko. Kuha mula sa labas ng hallway. Ikalawang larawan, ang siwang sa ilalim ng pinto. Ikatlong larawan, madilim na kuha ng loob ng kwarto ko habang nakahiga ako sa kama at hawak ang cellphone. Huminto ang paghinga ko. Hindi yun lumang litrato. Hindi yun pwedeng galing sa kahit anong hack album. Real time ang kuha. Nasa parehong posisyon ako sa litrato. Maging ang kulbot ng kumot ay pareho. Sunod na mensahe mula sa account ko. Hindi kita mahanap nung una. Buti gising ka ngayon. Napatayo ako sa kama at agad kong isinandal ang study chair sa pinto. Kahit alam kong manipis lang iyon at walang saysay kung totoong may tao sa labas. Nanginginig na ang binti ko habang binubuksan ang main light ng kwarto. Pagkasindi ng ilaw, medyo nabawasan ang takot dahil naging normal ng kaunti ang hitsura ng paligid. Mesa, cabinet, damit, baso, charger, sahig. Ngunit hindi pa rin normal ang cellphone. Patuloy pa rin ang chat. Nag-message si Fabia. If you hear your own ringtone outside the room, do not answer. Si Alec. It starts with the hall, then the mirror, then the phone. Si Kiana. Question. Ilang araw ka na bang below 4 hours ang tulog? Hindi ko na kayang sumagot. Nakatype na sana ako nang may biglang tumunog sa hallway. Ringtone ko. Hindi mula sa phone na hawak ko sa kamay. Mula ito sa labas ng pinto. Parehong ringtone, parehong volume, parehong tunog ng tawag na naset ko para sa unknown numbers. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko sa sobrang panik.
Tuloy-tuloy ang pagtunog sa hallway. At kasabay nito, nag-vibrate ang phone ko sa kamay. Incoming call mula sa sarili kong number. Hindi ko sinagot. Sa thread, may bagong message mula sa account ko. Sagot, para malaman mong alin ang una. Napapikit ako ng mariin. Naalala ko pang may sinabi si Mateo minsan bago naging seryoso ang lahat ng ito. Na ang totoong panganib daw sa mga taong sobrang kulang sa tulog ay hindi bangungot, kundi ang tiwala nila sa sarili nilang alaala. Noong mga panahong iyon, tinawanan ko lang iyon. Ngayon, naroon ako sa puntong hindi ko na alam kung alin ang guni-guni, alin ang totoo, at alin ang maaaring mangyari kapag sumagot ako sa tawag mula sa sariling numero. Hindi ako sumagot. Makalipas ang halos 1 minuto, tumigil ang ringtone sa labas. Tumigil din ang vibration ng phone ko. Eksaktong 3:19, bumalik sa normal ang group chat. Biglang nagkaroon ulit ng profile pictures ang lahat. Nawala ang mga extra messages, wala na rin ang mga images, wala na rin ang call log mula sa sarili kong number. Para bang walang nangyari, maliban sa isang bagay. May bagong pinned message sa itaas ng group chat. Hindi ko ito napansin dati. Rule number 4. Once it uses your account, do not sleep before sunrise. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Hindi ako nakatulog. Hindi rin ako makapag-isip ng malinaw. Habang papalapit ang umaga, nakaupo lang ako sa tabi ng bintana. Hawak ang cellphone at pinagmamasdan kung maglalaho ba sa normal na liwanag ang takot ng gabi. Hindi ito nawala. Pagdating ng tanghali, binasa ko ang buong group chat mula sa simula. Doon ko napansin ang mas malaking problema. Ang mga petsa ng ilan sa mga unang mensahe ay hindi tugma sa sinabi ng mga miyembro tungkol sa kung kailan sila sumali. May entry si Kiana, 2 taon na ang nakalipas. Si Alec, halos 1 taon. Si Fabia, 8 buwan. At ako, may messages ang account ko sa thread. Mahigit 3 buwan bago pa ang araw na sumali ako. Maikli lang ang mga iyon. Still here, not sleeping yet. Hallway again. Don't let the next one ask about 311. Pinagpapawisan ako habang tinitignan ang screen. Hindi ako pwedeng may message roon noon. Wala pa akong account sa forum. Hindi ko pa kilala ang grupo. Ngunit naroon ang username ko, ang DP ko, at ang style mismo ng pag-type ko. Noong gabing sumunod, hindi ko na sana bubuksan ang group chat. Plano ko sanang i-delete na lang ang app at kalimutan ng lahat bilang epekto ng puyat at paranoia. Ngunit bandang 2:40 AM, may pumasok na notification. Voice call from No Sleep Club. Hindi ko sinagot. Pagkaraan ng ilang segundo, may pumasok na personal message mula kay Mateo. Una lang siyang nag-PM sa akin. Kung buhay ka pa sa umaga, leave the group. Pero hindi ibig sabihin, titigil na. Sumagot ako agad at tinanong kung ano ba talaga iyon. Mahaba ang typing indicator niya bago siya nag-reply. Sabi niya, hindi raw hallucination ang group chat, pero ginagamit daw nito ang mga taong kulang sa tulog bilang parang tulay. Kapag sobrang nipis na raw ng pagitan ng tulog at gising, may mga pagkakataon na may ibang ikaw na mas madaling makapasok. Hindi raw ito multo, hindi raw demonyo, hindi rin daw panaginip. Mas malala raw dahil ikaw din. Pero yung version ng sarili mong hindi nakaaabot sa tamang umaga. Tatawa sana ako kung hindi sobrang desperado ang tono ng pag-type niya.
Tinanong ko kung bakit hindi na lang nila i-delete ang GC. Ang sagot niya, hindi namin ginawa ang group chat. Sumali lang kami. Pare-pareho. Pagdating ng 3:11 sa ikalawang gabing iyon, hindi ko binuksan ang thread. Inoff ko pa ang internet ko. Pinatay ang cellphone, nagsindi ng ilaw, nanood ng random video sa laptop para hindi mabaliw sa katahimikan. Sa 3:13, may narinig akong tunog ng notification sa cellphone ko. Patay ang telepono ko. Nasa mesa ito, screen down, walang ilaw. Ngunit malinaw ang tunog. Pagtingin ko, walang ang buhay ang screen. Bumalik ako sa laptop. Maya-maya, may bago na naman tunog. This time, voice note received mula sa patay na phone. Napatayo ako. Hindi ko alam kung alin ang mas kakilakilabot. Ang posibilidad na tunay iyon o ang posibilidad na ako na mismo ang hindi mapagkakatiwalaan. Ang ending, binuksan ko ang phone. May isang bagong voice note mula sa sarili kong account sa group chat. Ang ending, binuksan ko ang phone. May isang bagong voice note mula sa sarili kong account sa group chat. 11 segundo lang. Pinindot ko. Nung una wala. Puro huni lang na parang static. Pagkatapos ay may pamilyar na paghinga. Sunod, ang boses ko. Hindi takot, hindi nagmamadali. Kalma, pagod, parang matagal nang gising at matagal nang tanggap ang sarili niyang sitwasyon. Sabi nito, mas madali kung ikaw na lang ang matutulog. Naitapong ko ang cellphone ko sa sahig. Mula sa labas ng kwarto ko, may marahan na katok. Sinundan iyon ng mahinang boses sa hallway. Sarili kong boses ulit. Buksan mo. 2 gabi na kitang hinahanap. Hindi ko binuksan. Hindi ako natulog hanggang mag-umaga. 3 gabi, umalis ako sa apartment at nag-check-in sa murang hotel sa kabilang bayan. Akala ko kapag wala na ako sa bahay, mapuputol ang nangyayari. Hindi ko binuksan ang GC buong gabi. Pinatay ko ang notifications. Tinakpan ko ang salamin. Uminom ako ng kape kahit nanginginig na ang sikmura ko. Pagsapit ng 3:11, patay ang lahat ng ilaw sa hallway ng hotel. Hindi sa buong palapag. Sa hallway lang sa tapat ng kwarto ko. Sa ilalim ng pinto, may manipis na anino ng paa. Hindi ko pinansin. Sa phone ko, may bagong litrato sa gallery. Hindi ko yon kinunan. Kuha ito ng kama ng hotel room mula sa may pintuan. Ako, nakaupo sa gilid ng kama at nakatingin sa phone. Sa gilid ng frame, may isa pang kamay na nakahawak sa doorknob mula sa loob ng kwarto. Noon ko naisip na hindi na nakatali ang problema sa apartment ko o sa mismong group chat. Parang nasundan na ako ng bagay na iyon. Pagdating ng umaga, nag-leave na ako sa group chat. Madali lang sana ang proseso. Long press, exit group, done. Ngunit bago tuluyang mawala ang thread, may pumasok na huling message mula sa pinned system account na hindi ko napansing meron doon noon. Pangalan nito, awake_11. Iisang linya lang. Living does not restore the first sleeper. Nawala ang group chat. Wala na sa listahan ko. Wala na rin sa search history ko. Parang hindi ito nag-exist. Halos napaniwala na akong matatapos na roon ang lahat. Ngunit hindi. Dahil sa mga sumunod na mga linggo, nagsimula akong makakita ng maliliit na bakas na hindi ko talaga maitatanggi. Sa notes app ko, may mga linyang hindi ko isinulat. Hallway safe tonight.
Don't look at 3:13. Still only one of us awake. Sa call-logs ko, may ongoing call sa sarili kong number tuwing bandang madaling araw kahit hindi ko naman ginagawa. Sa harap ng salamin sa banyo, minsan pakiramdam ko ay bahagyang huli ang galaw ng refleksyon ko kapag malapit na mag 3 a.m. At ang pinakamasama sa lahat, may mga umaga nagigising ako ng mas pagod kaysa sa pagtulog ko, na para bang may ibang ginamit ang katawan ko habang tulog ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal na itong nangyayari ngayon. Nakakatulog pa rin ako minsan, pero hindi buo, hindi malalim, hindi mapagkakatiwalaan. At sa tuwing magigising ako sa pagitan ng 3:11 at 3:19, hindi ko na binubuksan ang cellphone ko. Alam kong may kung anong bahagi ng mundo ang naghihintay lang na sagutin kong muli ang isang chat na matagal ko nang nilisan. Noong nakaraang linggo, sa wakas, may huling bagay na nangyari na hindi ko na kayang ikaila sa sarili ko. Nagising ako bandang 6:40 a.m. Maaraw na, tahimik ang apartment. Normal ang lahat sa unang tingin. Bumangon ako, naghilamos at nagtimpla ng kape. Habang iniinom ko yon sa harap ng bintana, napansin kong bukas ang cellphone ko sa mesa. Hindi ko yon hinawakan pagkagising. Paglapit ko, nasa messaging app ang screen. Walang group chat, walang no sleep club, walang awake_11. Tanging isang draft message lang sa unsent box mula sa account ko, papunta sa isang unknown contact. Ang laman ay ito: may bagong sumali kagabi. Mukhang hindi pa siya naniniwala. Hintayin natin sa 3:11.